Gusto ko lang explain sa'yo. Yan, hold mo lang ang brake. Eto, importante itong matutunan lang ng mga katulad nyo. Kasi yung pagtakbo ng diretso, madali lang yun, di ba? Ito crucial to, lalo na pag halimbawa ikaw ay dadaan doon sa inyo. Kasi mamaya, doon i-actual natin yan. Magbabarangay road tayo mamaya. At least, pag nandun na tayo, alam mo na gagawin mo. Paano po umiwas, sa kasalubong, sa mga nakaparada. No? Sige, tara. Dito naman, limited space ang ating na mga aralin dito kung paano mo i-manage ang iyong sasakyan sa ganitong klaseng kalsada. So, ang sekreto lang dito, dahan-dahan lang, more on brake control. Pagkatuwid naman, alam mo, ganyan, pwede kang magas ng konti. But, kapag halimbawang paliko ka na, syempre, yung pagsisignal, huwag natin kalimutan. And then, kontrolado ang sasakyan. Ito yung sinasabi kong di pagpihit ng manibela, ang manibela, depende sa pagliko mo. Itingnan mo lang lagi yung ulahan mo. Pag halimbawang pipihit ka ng konti, pagkakulang pa, di dagdag pa. Pagka okay na, tigil na si manibela, tapos antay mo na maibalik mo siya. So, tulad ng sabi ko kanina, kapag nag-oversteering, control si sasakyan. Kapag nag-understeering, control si sasakyan para na ipoposition mo lang manibela. Ano? Okay, sige, tara. Magaan pa rin ang kamay sa pagpihit naman. Huwag manggigigil pa rin. Then iwasan mo na nagko-crossover ang kamay mo. Ganyan. Yan. Nagalaw naman yan kahit hindi mo yung gasan. Focus ka sa pagpihit ng manibela. Yan. Control lang sasakyan. Balik. Yan. Pagka ganyan naman, pwede kang magas ng bahagya. Yan. Yan. Pagka ganyan namang hams, alalay lang din. Pagliban ng dalawang gulong sa unahan, pwede ka mag-gas ng konti. Lalo na pag ganyang paahon siya. Mas laging visualize lang na malayo pa lang ang dadaanan mo. Para layo pa lang natatansya mo na siya. Tingin ng bawat gilid. Pakanan naman dyan. Stop. Yan, stop. Pag ganito ang kuwan, halimbawa gumagalaw naman siya, hold lang ang brake, ano? Pag gumagalaw naman siya, wag mo dadali ng paa mo sa accelerator. Tapos titingnan mo yung mga pwede mong tamaan, no? Katulad niyan. Diba, tingnan mo malaki naman yun. Tingnan mo yung space mo, malaki ang kanan. Yan, pwede kang umiwas. At pag ganyan, alam mong tatama ka, pihit mo muna manubela mo at isang ikot pa kanan. O, move ka uli. Yan, stop. Diba, tumuwid na yung kotse mo. Tuwid mo na rin manubela mo. Yan, basta pag dumadaan ka sa ganitong kakipot, tingnan mo bawat gilid mo. Sige, bitaw-bitaw lang yan sa brake. Yan. Visualize mo lang. Katulad, kanan ka ng konti. Yan, control lang si brake. Up, stop mo na uli. Dagdagan mo si manubela mo. Tingnan mo, malaki na ulit ang kanan mo. Yan. Okay, alalay si brake. Alalay si brake. Yan. Para nakukontrol mo ang manubela mo. Tingnan mo yung gilid mo lang yan, i-align mo lang sa gilid din ang dadaanan mo. Tapos check mo side mirror mo, tingnan mo tama ang space mo dyan. Di ba? Yan. Ahon ng konti, pwede ka magas ng konti. Pag tuwid naman ang kotse mo, nakaharap siya ng diretso lang din ang posisyon ng manibela. Pag dumidikit ka sa kaliwa yan, balalay siya. Tingnan mo, dumidikit ka sa kaliwa, di ba? Pag ganyan, breakan mo siya. Tapos, position mo mula manubela mo papuntang kanan. Sige, isang ikot. Sige, isang ikot. O, tapos move ka ulit. Tingnan mo lang yung ulahan mo. Yan. Diyan ka lagi magbe-base sa ulahan mo. Sige lang, iharap mo siya. O, balik mo lang manubela. Yan. Sa pag-alam mo na nabibitin ka sa pagpihit ng manubela, prenuhan mo siya. Yan. Yan. Straight lang. Tapos kakanan ulit tayo doon sa pinanggalingan natin, di ba? So ganito naman ang pagpihit, pagpakanan. Paala kay kuwan lang, kay brake. Sige, alalay si brake. Okay, stop mo na lang. So ganito ang mga reference kapag lumiliko ka ng pakanan. So dapat kasi ang side mirror mo naka-align siya sa gilid ng kalsada. Paano mo nalalaman na naka-align siya?
So kailangan, habang pumo-forward ka, titingin ka siyempre doon sa unahan. Titingnan mo yung paglagpas ng frame ng side mirror mo at nakita mo na yung gilid ng kalsada. Yun na yung time para pumihit ka. Mag-i-start ka muna sa isang pihit. Isang pihit, tapos habang nagmo-move, titingnan mo unahan mo, titingnan mo rin ang gilid mo, nagdadagdag ka rin ng manibela. Hanggat hindi humaharap ang sasakyan mo doon sa lane na gusto mo, tuloy lang ang manibela. Pag halimbawa, pagbalik naman ni manibela, pag alam mong hindi mo kayang ibalik ng mabilisan, mag-brake ka muna. Yan, sige, forward ka. Try mo. Yan, tama, makikita mo yan. Yan, kita mo ng gilid ng kalsada, o pihit ka na ng isa. Pag move, yun, nagdadagdag ka na. Yan. Up, stop. Kaya natin sinasabi na tumingin ka rin sa gilid. Kasi kahit nakuha mo kasi yung reference mo, baka hindi accurate ang pagpihit mo ng manobela, pwedeng sumayad ang gilid mo. Kaya habang lumiliko ka, tinitingnan mo rin yung salamin mo. Dahil kung posibilidad na tumama, at least makapag-brake ka, maiiwas mo siya. Tingnan mo ang sitwasyon sa gilid, hindi naman siya mahuhulugan, no? O wag mo lang isagad ang manobela mo, move lang ikaw. Yan. Tapos balik. Yan. Ganyan pagka lumiliko, kailangan natingin ang gilid, no? Para maiwasan yung nagagatel na sinasabi.